Umalma ang mga senador sa akusasyon na sila ang dahilan sa pagkamatay ng 200 pesos wage hike bill matapos sabihin ng House spokesperson na ayaw makipag-usap ng Senado. Ang naturang pahayag tinawag ng mga senador na malisyoso, walang basihan at isang desperadong pagtatangka para ilihis ang sisi mula sa Kamara. Si Troy Gomez sa report. Uminit ang sagutan sa pagitan ng Senado at Kamara matapos sabihin ng House spokesperson na si Princess Abante na ang Senado umano ang pumatay sa 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga senador, hindi lang ito kasinungalingan kundi isang tahasang pagbaluktot sa katotohanan. Aral muna bago putak. Yan ang matapang na sagot ni Senador Joel Villanueva matapos akusahan ng Kamara ang Senado ng pagtanggi sa kompromiso. Aniya matagal nang naipasa ng Senado ang panukalang 100 peso na dagdag sahod noong Pebrero taong 2024 pa. Samantalang nitong Hunyo 4 taong 2025 lang, ipinasa ng Kamara ang kanilang bersyong 200 piso, isang linggo bago magsara ang Kongreso. Hindi rin nagpahuli si Senate President Chis Escudero. Tinawag diyang classic case of passing the buck ang ginawang pagturo ng sisi ng Kamara. Gate pa ni Escudero, kung talagang seryoso ang Kamara na aprubahan ang panukala, sapat na ang simpleng mosyon sa plenaryo para tanggapin ang bersyon ng Senado. Para naman kay dating Senate President Mig Zubiri, malinaw ang layunin ng Senado at ito ay ang makapagpasa ng mga panukalang makatarungan at praktikal para sa mga manggagawa. Pero tila hindi iyon ang layunin ng Kamara. Mas lalong nainis sa mga senador nang biglang umatras ang House panel matapos sabihing ayon sa kanila ang Senate version. Pero sa gabi, ng huling araw ng sesyon lang sila nagpadala ng sulat ng pagtanggi. Kinestyon din ni Escudero ang kakulangan nila sa datos para patunayan na kayang isakatuparan ang 200 peso wage hike. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita, malinaw ang sentimiento ng Senado na hindi sila ang pumatay sa wage hike bill. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ito na. Eto na kasi. Ito ang problema sa atin dyan sa Kongreso eh. Galing-galingan, tali-talinuhan. Dito, nung napanood natin itong balita na to at yung mga statement ng mga senador, lumalabas na ito mga boploks pala talaga ito. Mga boploks pala talaga ito. At itong mga buzzer beaters. Kumbaga, ilalatag nila yung kanilang gustong mangyari, patapos na eh. Patapos na, kumbaga, kung kailan gagahuli na. Ang gusto kasi nila mangyari, mabigla, ma-overwhelm itong Senado at paspasan din nila yung gustong mangyari ng Kongreso. Which is hindi naman po pwede kasi kailangan pag-aralan yan eh. Kailangan kung pinag-aralan ng Kongreso, katulad ganito, na lumalabas na maboplok sila, kailangan, mas lalong kailangan pag-aralan ng Senado kung ano yung mga batas na ipapasa nila. Kasi nga, lumalabas dito, kung pagbabasehan natin yung statement ni Escudero, statement ni Villanueva, na hindi talaga nag-aaral itong mga kongresista natin. Dinadaan lang nito sa mga pasiga-siga, gusto nilang sigain ang mga senador, kasi 24 lang ang senador, sila more than 300, no? So, ganun ang ano nito eh, ganun ang pinapalabas nila, na kami nagtatrabaho, pero yung pala, mas nauna nagtrabaho itong mga senador dahil nauna nang ipinasa na nakabinbin pa ngayon. Tapos gumawa sila ng bago nilang bersyon. Di sana, tinapos nyo muna na pag-usapan or naipasa muna yung unang panukala ng Senado. So ngayon, nagkakagulo-gulo na kayo. Ano ba ipapasa natin dyan? Yung 100 peso o yung 200 peso? Tumatalon-talon eh. Tumatalon-talon sa mga issue itong mga ito. So, kaya naman makikita natin wala talagang nangyayaring maganda sa ating bansa kasi ang daming Jollibee diyan sa Kongreso. Oo, mga partners. Galing, no? Si Marcos merong Chihuahua Claire. Si Speaker merong Bulldog Abante. Nako. Hindi kasi ito, alam, nakakaano kasi, no, kanya-kanya silang kanya-kanyang aso talaga sila na talagang may tigatahol. Ang hirap kasi dito, wala nang kwenta si Claire, dinagdagan mo pa. wala nang halos nasasabi si Claire ng maganda, dinagdagan mo pa naman.
talagang hindi talaga nagpapatalo si Speaker. Ito na yung ito na yung panimula ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bloodbath. Yun. Ito yung pagsasalpukan ng Senado at Kamara. Alam naman natin diskarte ng House eh. Oo. Kapag hindi nila nagusto, pag hindi nakuha or pag hindi nagustuhan ni Martin Romualdez, the future Prime Minister of the Philippines. Wow! Uy, bunga mo. Hindi ba? Big Bob, sagwa ng bunga mo. Hindi, pangarap. Pangit nun. Pangarap niya yan eh. Pangarap niya yan. Ang gusto niya nga, gusto niya ng ganyan tinatawag sa kanya eh. Kapag may mga hindi siya nagustuhan na ginawa, dito niya mapapansin na biglang may lalabas na issue. Papatungkol doon sa kampo na yun. Yan. Katulad lang yan. Yung impeachment kay Vice President Sara Duterte na ibinalik ng Senado. So hindi nagtagal, ilang araw pa lang, eto na, may issue na agad ng Kamara na ibinabato sa Senado. So ganyan ka talagang, ganyan ang taktika ng isang Martin Romualdez. Kasi nga, kaya nga yung sinasabi nila na kinokontrol ni Martin Romualdez si Marcos. Kinokontrol ni Marcos si Martin Romualdez. Yung kalokohan yun. Parehas silang nag-anuhan dyan. Parehas silang kung si Marcos Jr. ang presidente ng Malacanang, si Martin Romualdez naman ang presidente ng Kamara. Yun. Na talagang totoo naman yun. Pero ang dito, hindi nalalayo sa pagiging parang presidente etong si Martin Romualdez. Kasi nga, pansinin nyo, kapag may mga gusto siyang gawin at hindi ginawa ng kabila, grabe kung magalit. O tingnan nyo, asahan pa natin na may mga iba pang issue na ibabato ang Kamara sa Senado. Tandaan nyo yan. Mga ilang araw, hindi lang yung issue na yan. Talagang magbabanggaan yung dalawang sabihin na nating grupo, no? Kaya mga senador, humanda na kayo. Dahil kilala natin, alam nyo naman kung ano yung gawain ni Martin Romualdez. Talagang marami siyang ipupukol sa inyo. Ang pangit lang dito, bukod dun sa kay Abante, ang pangit lang dito, what ganon? Ang pangit lang dito kasi, itong spokesperson, yung sariling speaker ni Speaker, ay parang hindi nga nag-aaral. Kasi nga, salita lang siya ng salita, pero wala siyang alam. Ayun ang pangit dyan. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng ganyan. First time in history. Dapat meron niyang yung lalaki, napapangalan nun yung tagapagsalita talaga ng buong kongreso. Hindi yung spokesperson ni speaker mismo, buong kongreso. Bukod sa pagiging hindi ko alam kung bakit nangyayari ito ngayon Nakakapagtaka, no? Suswelduhan pa yan ng gobyerno na wala naman nangyayari. Parang RJ, ano mo doon? May ibabato mo doon sa issue na yun. Na-excite ako dito. Iligawan mo na si Abante? Ay. Hindi ko kaya. Princess, Princess yun, pero hindi mo princess. Hindi ko kaya. Siya ang Princess Fiona. Ay, sorry. Totoong princess yun. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Oo. Hindi nga nag-aaral yan kasi biruin mo naman hindi niya nga alam. Ayun. Uy! Ay, pogi Yan ang cartoon version ni Vice President Teka, mukha Sara siya, Duterte. kaso Huwag na natin, baka sabihin ng lalait kayo. Hindi, komento mo na lang yung pero kanina. alam nyo mga partner, ang tingin ko dito sa ginagawa ng Kamara kasi pinapasa nila sa Senado. Gusto nila ngayon, dahil nga mga mamaya ng ang parang sinasabi nilang ang taong bayan na makikinabang na naman dyan, di ba? Kasi sa 200 Totoo naman, makikinabang ang mga tao dyan. Pero hindi nga po pwede yan kasi nga malulugi yung mga company. Napag-usapan na natin yan na ang company ngayon, kung hindi nila ma-meet yung yung 200 na yan, ang gagawin nila, magbabawas para maging patas. So, ang tingin ko talaga dito, pinagmumukha nilang masama yung Senado. Kasi nga, inano na namin yan, gusto naming mangyari yan para sa taong bayan, gamit na gamit yung taong bayan ngayon. At ayaw ng Senado, binalik sa amin ng Senado. So, ibig sabihin, ang may ayaw na umunlad o magkaroon ng 200 pesos na dagdag sa mga sweldo ng mga Pilipino, ayaw ng Senado. Senado ang may ayaw ngayon.
Well, kasi siguro na bad trip sila dahil binalik nga sa kanila yung impeachment na ano. na Hindi, article of pinabalik sa kanila yun impeachment. para basbasan. Basbasan ng Holy Yeah, Water. Kaya pinabalik sa... Pinabalik sa kanila para ayusin. Ang ginawa nyo, binasbasan nyo. Di ba naman kayo sira ulo Walang dun hiya. Ayun, ganyan ang gagawin nila. Labanan na ngayon, di ba? Kamara versus Senado. So, ang ginagawa nitong Kamara, sa tingin ko lang naman, talagang papasamain nila yung Senado. Ito na nga ang umpisa. Parang ang pinapakita nila, ayaw ng Senado na tumaas yung sahod nyo, kami gusto namin sa Kamara. Di ba? Parang gano'n ang gusto nila palabasin. Pero ito, sabi ko kanina, babalikan natin yung issue ng impeachment kay VP Sara Duterte and other issues na may kinalaman pa rin si Auntie Claire. Okay? Ito, di ba, alam natin, nasa Kuala Lumpur si VP Sara Duterte, kasama niya yung ibang mga PDP laban candidates, katulad na lang halimbawa ni Atty. Hinlo, si Atty. Bondong, at saka si Dr. Mata. Ang sabi kasi, pinaliwanag ni VP Sara Duterte kung bakit nandun si Atty. Hinlo or iba pang mga kandidato. Ang sabi ni VP Sara Duterte, magtataka kayo kung ngayon, bakit nandito si Atty. Hinlo, si Atty. Bondong, si Dr. Mata. Nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT expert na nagsasabi na hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumalabas. Questionin nyo kung paano ginawa yung proseso ng bilangan. Yan. At para kay Vice Presidente Duterte, sabi niya, para sa akin at alam kong totoo, nanalo po sila PDP laban sa eleksyon noong nakaraan. Kausap ko po IT expert na nagsasabi hindi talaga pwede totoo yung mga numero. Kaya ako sa partido, sabi ko sa kanila, questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. At ito, sumagot muna. Bago kayo magkomento, sumagot si Claire Castro. Ano sabi ni Attack Dog? Ayun, nasa screen. Sabi ni Attack Dog, si Pitbull, si ano, no? Chihuahua yan. Chihuahua ito. Well, sa mga ganito, natanong kasi siya kanina sa press conference niya kanina kung ano daw masasabi niya doon sa statement ni VP Sara Duterte. So ito yung sagot niya. Well, sa mga ganito, kasi wish lang nila yon. Libre naman mangarap. Ang pangarap na iyon ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Baka maraming maniwala. So kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Ganito kasi yan. Paano mo igagalang ang isang eleksyon na hindi pa nga nag-uumpisa, ang hirap na paniwalaan? Paano mo igagalang ang isang bilangan or isang eleksyon kung yung numero na nakikita mo sa telebisyon ay nababawasan ng 5 milyon? Paano mo papaniwalaan ang isang eleksyon na yung binoto mo ay hindi lumalabas doon sa resibo? Paano mo paniniwalaan ang isang eleksyon na yung hindi naman lumalabas doon sa mga survey na ginagawa nila ay biglang nag-number 1, biglang nag-number 5? At paano mo papaniwalaan ang isang eleksyon na yung absentee voting, nagsalita na po ang mga sundalo, mga teacher at mga media natin sa Pilipinas kung sino ang gusto nilang manalo, pero pagdating doon sa tunay na bilangan, hindi ko alam kung bakit nagbago ang bilang. Biglang nandoon, pumasok, yung mga hindi naman pumapasok, nandoon na. So ngayon, Claire Castro, ipaliwanag mo sa amin kung bakit hindi namin kailangang questionin doon sa mga rason na sinabi ko sa iyo, kung bakit hindi namin kailangang paliwalaan yung nagdaang eleksyon. Sige nga, mga partner. Ang lupit ni Auntie Claire. Spokesperson na ni Marcos, spokesperson ka pa ng Comelec. Galing mo, Auntie Claire, ha? Dalawa-dalawa sideline mo, ha? Oo, Hindi ka lang spokesperson ni Marcos, spokesperson ka rin ni Chairman George Garcia. Dapat hindi mo to pinangimasukan, wala kang pakialam dito. Nanghirap sa'yo, eh. Tsaka ito yung sabi mong wish lang nila yon. Paano to? Parang bigas ni Marcos na 20 pesos? Kung na-wish lang ni Marcos Jr. yon? Ay, nako, Auntie Claire. Auntie Claire, parehas kayo ni Abante. Parehas silang attorney. Oo. Parehas silang attorney. Kayo, yan, kasama mo na si Gadon. Sino pa bang mga attorney na boplak? Si Luistro.
Sino Yung pa kay- ba? Marami pa eh. May Marami. kaway si Banat ba eh, dati. Sino? Hayaan na natin yun. Laos na yun eh. Oo. Tawag dito, no? So, etong mga attorney na to, katulad nito ni Anticler, sila yung bumaboy ng kasaysayan ng mga attorney dito sa Pilipinas. Kasi talaga, parang mga kapulisan lang to eh. Nakatulad ni Torre, na inayos na ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan, ngayon nabalik na naman. Bumaba ang tingin ng mga Pilipino sa ibang mga kapulisan. Sa pamamagitan niya ni Torre, sa kagagawa ni Torre yun. Dahil sa ginawa niya kay Pastor at sa kay OJC at kay Pangulong Duterte. So eto naman, dito naman tayo sa mga abogado. Etong dalawang to, si Attorney Claire at Abante, ito yung mga abogado na talagang sila yung nagpababa ng tingin ng tao ng mga Pilipino sa mga abogado dito sa Pilipinas. At dumadami sila, ha? Oo, yan ang pinakamalupit dyan. Ang hirap, no? Grabe talaga kapag pera talaga ang sumanib sa isang tao. Matindi pa sa demonyo. Ay, grabe. Oo. Pag pera, ha? Matindi pa sa sa espiritong ligaw. Pag ikaw ay sinaniban ng pera, iba na talaga lumalabas. Yung pagiging attorney mo, nawawala na sa sarili mo eh. Katulad nito, hindi mo trabaho to. Spokesperson ka ba ng COMELEC? Anong alam mo? Tsaka ito Attorney Claire, kauna-una, isa ka bilang isang attorney, hindi ka ba nagtataka na kauna-unaan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng 18 million overvoting? Hindi pa yan nangyayari. Ngayon, kung ikaw wala kang pakialam, gagaya ng sinabi mo nga, wala ka naman nakikitang krimen sa harap ng bahay mo. Wala nang krimen. Kaya walang krimen. Attorney Claire, kagaya ng sinabi ni Villanueva, siguro aral muna. Yes. Bago ano yun? Bago putak. Oo, dapat pinag-aaralan mo muna ng maigi. Kasi isipin mo maigi, Attorney Claire, bilang attorney ka, kagalang-galang ang tingin ng mga Pilipino sa mga abogado. Paano mo maiimpluwensyahan yung mga kabataan na maging katulad mong abogado kung nakikita mismo sa'yo na wala ka sa ayos? Dapat bilang ganun, pinapakita mo yun, lalo't lagi kang nasa TV, lagi kang napapanood. Diba? So, alam niyo, ewan ko ba, sobra na talaga, sobrang nakakababaw na Pero itong ginagawa ni Auntie Claire. Tama, sinabi niya kanina yung tinanong siya kung anong masasabi or may sinabi ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tungkol sa mga estudyante kasi tag-ulan. Ang sagot niya, alam naman natin yon na pagka panahon ng tag-ulan talaga yon. Tama siya doon. Alam naman natin na ang panahon ng tag-ulan talaga yun. Palakpakan, ang galing mo. Ang galing mo. Iba, no? Iba rin, iba. Paring RJ, bakbakan mo na yan. Tuloy mo na yan. Samahan nyo. Masyado Tuloy mo yung na yan. inaapit tong aling. Ano, mabait pa nga yun eh. Mabait pa nga. Alam nyo ba, ang trabaho talaga nito, alam na natin na Duterte lang talaga. Banata ng mga Duterte. Kaya kahit anong masasabi natin, kahit anong statement, kahit saan siya mapunta, kahit sa COMELEC, basta pag ang Duterte ang nagsabi, automatic yan, babanatan niya talaga yan. Wala. Ayan ang trabaho nito. Hindi yung magsabi ng mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Wala naman talagang wala naman talaga siyang masasabi. Kaya automatic Duterte ang ang trabaho niya. Well, wala tayong magagawa dyan kasi yan ang nakaupo ngayon. Ang problema lang kasi attorney siya eh. Diba? Parang imbis na, yun nga, tama yung sinabi mo, imbis na, ang galing nung na yun, ang galing ng attorney na yun. Gusto ko rin maging ganun. Para maging magandang impluensya, hindi eh. Nagiging masado siyang Nakakabuisit eh. Mas nai-influensyahan niya pa yung mga yung ibang kabataan na ay, pwede pala yun. Pwede palang maging attorney na pag ganun-ganon lang. Mag-attorney tayo, tapos magbobobohan lang tayo. Parang gano'n. Pwede pala yun. Yan ang problema dito kay Aling Claire. Kasi, siyempre, sabi niyo nga, if the price is right. Ayun ang problem. If money talks, everybody listen. Okay. Siyempre. Hindi, meron pa isa niyan. Ano pa? You talk the Duterte, you more money. You Mali. talk against the Duterte. Duterte, you more money. You get have more money. Yeah. Ano pa? Tapos ka na? Sige. Iba talaga pag ang pera, pag pinapalo yung mukha mo, yung mata mo. Depende sa tao, partner. Depende naman. Hindi.
dito sa mga to, automatic yan. Diyos nila pera, no? Oo, at wala nang pakialam sa wala nang pakialam sa paninindigan at sa katotohanan. Hindi Basta, tsaka sa sasabihin ng tao. oo, basta siraan ko lang yung mga Duterte at may pera ako, okay na ako. Happy ako, di ba? May future na, pamilya ko. Oo. Pero ito nagtaka lang ako, nabasa ko kasi, kaya pala walang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang sabi niya, ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Ayun. Kung yung pangarap pala, panatiliin natin pangarap. Yun ang ginagawa nila eh. Sabi ni Marcos dati, ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Oo, yun. Yung pangarap, nananatiling pangarap, kaya hindi umuunlad ng Pilipinas sa administrasyon ni Marcos Jr. 3 taon, wala pa tayong nagagawa. Di ba? So, yan ang problema sa atin. Pero eto, may isa pang issue. Eto, Attorney Claire Castro, hindi mo to nasagot eh. Hindi mo to nasagot, babasahin ko. Sana bukas may kasagutan ka dito sa sabi ni VP Sara Duterte. Kasi sa iyo lang talaga kami kumukuha ng mga matatalinong opinyon na talaga namang araw-araw naming binabaon sa pang-araw-araw namin buhay. O ito, Attorney Claire, basahin ko itong sinabi ni VP Sara Duterte at hopefully bukas mayroon kang sagot dito. At sana Eden de la Cruz, itanong mo ito sa kanya. Hindi magtanong na babae. Ito, meron na po akong, sabi ni VP Sara Duterte ito, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko bilang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yang mga eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko, tapos linggo-linggo ko siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay nyo ang inyong former head of state. Kaya ako naman, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginagawa natin sa ating dating Pangulo. Of course, talaga nakakahiya. Kahiya-hiya dahil ang ibig sabihin nito, walang gumaganang hustisya sa Pilipinas. Nagkakaroon na tayo ng failure of justice, walang batas na umiiral sa Pilipinas dahil ipinagkanulo natin ang dating presidente. Pero sa akin mga partners, ang totoo nito, hindi nila kayang talunin si Pangulong Duterte. Kung pagbabasya natin sa legal, hindi nila kayang talunin si Pangulong Duterte, kaya ipinadala nila doon sa ICC. Partner Jay. May ano pala, ito ata yung sagot ni Claire dyan. Meron? Sabi niya, ang Pangulo po ay aksyon ng aksyon at aksyon. Hindi. Nauna Hindi na yan. bakasyon ng bakasyon. Ito ba yan? Hindi, nauna pa yan. Mas nauna pa to. Niya. Pero pwede natin indicate yan dito. Pwede nga, no? Oo, nauna pa yan. So, yun nga, no? Tama naman yung nakausap ni Vice President Sara Duterte. At kahit naman di sino tanongin nyo, kahit sinong bansa tanongin nyo, maling-mali yung ginawa ninyo na ipinag-ano nyo yung sariling citizen nyo sa mga foreigner. Ewan ko na lang kung anong masasagot dito ni Auntie Claire. Sa totoo lang, kapag hinimay-himay mo lahat ng mga sinasabi nila, na nanggaling kay Claire, kay Remulla, pag mapatungkol sa mga Duterte, lahat sablay. Hindi nga siya... Tapos hindi pa organized. Hindi sila magkakadugtong. Hindi- Pag pinagdugtong-dugtong mo, maliligaw ka. Maliligaw Tsaka ka. lahat talagang makikita mo na na tawag dito na talagang may kasinungalingan. At may talagang may pinagtatakpan sila. Pagtatakpan nung isa, ibubuking nung isa, tapos pagtatakpan na naman ulit nung isa. Walang consistency ang tawag doon. Kaya sabi dapat, diba, sinabi natin niya, magbuo sila ng GC. Ayun. Para, magbuo kayo ng GC para para may may talagang organize yung kasinungalingan nyo na ginagawa. Kasi kadalasan nabibisto kayo eh. Nabubuking. Malamang sasabihin dito ni Auntie Claire, yung about na naman sa jurisdiction at yung Interpol. Sasabihin na naman nila na hindi na naman nila pinapasok ang ICC
ang Interpol ang pumasok Kalokohan na sa pamamagitan ng ICC, baka yun na naman yung kanyang i-dailan. Interpol is under the umbrella of ICC. So pagka nakipag-ugnayan ka sa Interpol, nakipag-ugnayan ka na rin sa ICC. Paring RJ. Alam nyo, palinguling. Yung kausap ni BP Sara dito. Kasi ang sabi niya dito, kahit nga hindi siya simpleng mamamayan siya. At kitang-kita naman natin dahil nga yung mga tao, pero mo naman na nung birthday ni Pangulong Duterte, talagang nag-celebrate ang lahat ng tao dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Ganon ka mahal ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. At hindi lang mga Pilipino, kahit yung mga ibang lahi. Pag may mga vlog sila na bakit ganito ang Pilipinas, na yung Pilipinas ipinadala yung dating Pangulong Duterte doon sa dahig. 'Di ba? Kahit yung ibang bansa, ibang lahi, naiintindihan nila yung point ng mga Pilipino o yung point ng mga legal counsel o especially si Pangulong Duterte na bakit nyo ako ipapadala? Bakit hindi nyo ako litisin dito sa Pilipinas? Ang pinaka nakakahiya talaga dito mga partner is yung yung presidente talaga natin. Kasi kung hindi dahil sa kanya o hindi dahil sa kahinaan niya o sa pagiging weak niya, hindi mangyayari tong mga to. Kasi especially, alam nyo mga partner, may naisip nga ako Kaya siguro nila to ginawa. 'Di ba? Alam naman natin na malakas nung eleksyon ang Duterte. Kasi lalo na kapag kasama si Pangulong Duterte, 'di ba? Talagang dumog yung tao. Ngayon, para humina, pinadala nila ngayon si Pangulong Duterte doon. Ngayon, eto dumating ang eleksyon. Para hindi mahalata ngayon yung pandaraya nila, ang ginawa nila, pinadala nila si Pangulong Duterte at dahil nga wala na si Pangulong Duterte, mahina na tong Duterte. Para nga naman, wala na si Pangulong Duterte, kaya humina na kayo Kaya kayo natalo. Hindi, matatalino na ang mga Pilipino. Ngayon, yung 17 million, 18 million overvote na yan, dyan pa lang, kitang-kita na natin na may anomalya talaga. At siguro, sige, gawin natin yung kung isusumahin mo yung mga boto na yan at ilagay mo dun sa mga Duterte, makikita natin talaga na yung boto na yan galing sa mga Duterte. Kasi sila ang mangunguna. Sabi nga nung, di ba, yung absentee votes doon pa lang kitang-kita na natin na Duterte na ang panalo. At eto nga, sabi ni BP Sara Duterte, nakakahiya talaga yung bansa natin ngayon dahil dyan kay Bongbong Marcos. At meron solusyon dyan, mga partner. Ano yung solusyon? Dapat bumaba ka na. Ayan, napaka-simple. Simple lang Try natin. Try mo lang, kahit isang taon, baba. Ibigay mo na sa iba, doon sa marunong. Oo. Di tsaka natatandaan niyo yung isang Amerikano na nagsabi na tayong mga Pilipino ay kung ituring lang nila ay isang alipin at basura. Correct. Tama yun. So kung saan yun, natin yun, na-reactionan natin. Kasagsagan ng yun issue sa West Philippine Sea. Tapos nagkaroon ng isang press con at sinabi ng Amerikano yun. Ang masakit kasi dito, ganun na nga tayo ituring ng ibang bansa. Tapos yung presidente natin, ibinigay yung kababayan natin sa kapwa natin Pilipino sa mga foreigner na ganyan tumuring sa atin. Di lalo tayong lalo sumama yung tingin nila sa atin, lalong bumaba. Lalong bumaba kasi biruin mo ang turing nila sa atin basura at alipin. Tapos sa isang kahilingan lang, sabihin na nating hiniling ng ICC na kunin si Pangulong Duterte, tapos ibibigay mo ng ganun-ganun lang. Tsaka hindi yan, kahit pangkaraniwang Pilipino lang yan, ordinaryong Pilipino, is maling-mali ang gagawin mo na ipagkalulu mo yung kapwa mo Pilipino. Para mo nang sinabi na ibinenta mo sa ibang bansa yung bansang Pilipinas. Tama. So ito kahit sabihin pa natin, na
walang nakausap si VP Sara Duterte, alam na natin kung ano talagang ginagawa nila eh. So hindi na kailangan ni VP Sara Duterte na makausap ng mga eksperto. Dahil hindi mo na nga kahit hindi mo nga kailangan maging abogado eh. Hindi mo kailangan na nakapagtapos ng pag-aaral for you to realize na itong ginawa nila o ginagawa nila generally sa ating bansa ay hindi talaga maganda. Kumbaga, ito nga eh, idugtong na natin. Kasi kapatid na nga mismo ang nagsabi. Ano sabi ng kapatid? Ako na ang magsasabi, masama man ang loob ko, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder. Ang totoo, sayang ang pinagastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. So ito pinapatunayan na yan ni Amy Marcos na itong ginastos na bilyon-bilyon ay hindi naman nakatulong sa sambayan ng Pilipino, kundi nakatulong sa mga kandidato nila. At nakatulong din sa kanila yung pera ng taong bayan sa pagpapadala kay PRRD diyan sa Dahig. Dahil umamin nga si Claire Castro, di ba? Ang sabi niya na ang nag-arrange ng eroplano, nagbayad ng fuel, ay ang Malacanang. So doon pa lang, we don't need anyone na magpatunay na itong ginawa nila kay PRRD, ginagawa sa bansa natin, pamimili ng boto. Wala na eh. Hindi na kailangan ipaliwanag pa yan dahil alam na ng mga Pilipino, kaya nga yung resulta sa eleksyon, kung hindi nila dinaya, pahiyang-pahiya si Marcos Jr. sa puntong ito. So ano kayang reaksyon ng COMELEC dito? Kasi ito, nakalagay bilyong-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. So dapat aksyonan to ng COMELEC. Kasi hindi biro to. Kasama sila dyan. Yes. At ang pinakamaano pa yan, kapatid ng Pangulo yung nagsabi. Kapatid. Oo. Kaya dapat COMELEC medyo inaano-ano nyo si Amy Marcos kasi isusumbat namin sa inyo to. Na bakit may nangyaring bilihan ng boto dyan na wala kayong kaalam-alam. At bilyon ang halaga ha. Ayon yan kay Amy Marcos. At eto pa yung isa sa pinakano ko. Bakit sa taong bayan mo yan sinasabi, Amy Marcos? Ayaw mo sabihin sa kapatid mo. Ayun yung pinaka-point dito, Amy Marcos. Alam mo, kaya ka nasasabihan ng manggagamit. Kasi sa taong, kapag kasama mo si Vice President Sara Duterte, at kapag kaharap mo yung mga supporters ng mga Duterte, tsaka ka nagsasalita ng ganito. Samantalang kapag magkakasama kayo ni Marcos Jr. nung nangangampanya kayo sa Alyansa Bagoong Pilipinas, bakit hindi mo sinabi doon sa talumpati mo na etong kapatid ko, walang kwentang presidente. Bilyon-bilyon ng ayuda, nasasayang na pera para sa ayuda at sa pagbili ng boto dito sa mga kasamahan ko. Ba't hindi mo ginawa yun? Kailan ka magsasalita kapag kasama mo lang ang mga Duterte? Kaya hindi mo rin masisisi yung ibang mga tao na bakit kanila binabatikos, lalo na ako, lalo na kami. Binabatikos ka namin hindi dahil galit kami sa Marcos. Binabatikos ka namin dahil una-una wala kaming tiwala sa'yo at palpak yung ginagawa mo palagi. Eto, pwede mo tong sabihin sa kapatid mo eh. Tanggalin mo na yung salitang politika. Yung pagiging magkapatid nyo lang. Siguro naman papakinggan ka ng kapatid mo. Diba? At dapat, ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para questionin ang kapatid. Kasi ikaw na mismo nagsabi, bilyon-bilyon. So dapat, impeachment na to. Kay Marcos Jr., kasuhan mo dapat, senador ka eh. Kasi kung yung 125 million nga, yun pa yung naging ugat ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. So eto, bilyon-bilyon at galing na mismo sa iyan, ba't ayaw mo aksyonan? Ikaw mismo yung na dapat impeachment na tong ganitong kasi sinabi mo na rito na nagnakaw ang kapatid mo ng bilyong-bilyon sa kaban ng bayan. So ano pa bang ibig sabihin nun? Parang RJ. Hindi ako galit dyan, Hindi ka ba galit? Ako galit dyan. Wow, Hindi, madam, kung gusto mo talagang kasi puro siya puro siya patutsada lang eh. Kaya nga eh. Puro lang siya salita na KSL, SKL, mga ganun-ganun lang sinasabi. Papitik-pitik lang. Pitik-pitik lang, hindi. Dapat diretsahin mo yung kapatid mo. Kasi ang kapatid mo talaga ang pasimuno ng lahat ng bagay na to eh. Kasi kung tutuusin, kung hindi nga sa mga Duterte, alam naman nating lahat yan. Kung hindi sa mga Duterte, wala kayo. Ang Marcos lubog na yan. Pati ikaw, especially ikaw,
Kung hindi ka dumikit kay BP Sara, wala ka rin eh. Laglag ka na. Kita mo, ano ka, presidente ka. Presidente yung kapatid mo, pero pang 12 ka. Oo. Di ba? Napaka ano yun. Although may nakikita tayong anomalya dyan. Pero sampal sa'yo yan. Kahit anong sabihin mo, kahit anong sigaw mo, kahit anong sigaw nung mga masasabi natin na mga nasa baba mo, yung mga Iminatics, kahit anong sigaw niyang mga yan, kung hindi ka gagalaw, wala talagang mangyayari. Kita mo, pinahiya ka na nga ni BP Sara eh. Di ba? Ang kapatid mo, ang nagdala sa tatay ko sa dahig. Ngayon, ikaw ang magpauwi. Doon pa lang. Biruin mo, harap-harapan, ang daming tao. Live coverage, tapos ginanong ka. Masakit yun. Kung talagang masasabi natin kung hindi makapal ang mukha mo, edi gumawa ka na ng paraan. Yes. Punta mo na yung kapatid mo doon at sampalin mo. Kung gusto mo matapos itong pamamahiya ko sa iyo, Oo. ipauwi mo na yung tatay Diba? ko. Kasi Oo. sama ka ng sama dyan, tapos Oo. ginaganong ka ni BP Sara. Yes. Yung pa lang, ako, kung gaganyanin ako, ay, alis na ako. Pinapahiya mo na ako eh. Sa kultura ata nila, hindi wala sila panganay, walang bunso-bunso, ganun eh. Pero kasi dapat pag panganay ka, dapat ikaw kahit anong posisyon mo sa gobyerno, kahit anong katungkulan mo sa Oo. mundo, pagka panganay ako, makikinig ka sa akin. Kinig ka Parang sa wala sa kanila yun eh. No? Ayan ang mahirap eh. Ewan ko kung talagang trip mo bang, o kung gusto mo ba talagang mapauwi si Pangulong Duterte, o puro ka lang na naman salita. Yes. Ngayon, baka eto na naman. Kung mapauwi mo yan, di maganda. Pag napauwi niya yan, o napauwi, eto ngayon, kasi may naririnig tayo na si Pangulong Duterte, parang Interim release. Release. So, baka na naman yung panahon na yan, i-grab na naman niya. Baka sabihin niya, dahil sa akin. Baka gagamitin niya na naman yung style na yan o yung mangyayari kay Pangulong Duterte, hindi man mapauwi sa Pilipinas, pero baka gamitin niya na naman yan sa pansarili niyang kapakanan. Na, baka gamitin niya yan sa 2028. Dahil sa akin, si Pangulong Duterte na Walang problema naalis yun. sa dahig. Walang problema yun. Pero ang tanong, Gawin niya. Tao na lang mag-decide. tama. Tsaka ito may nilinawin lang tayo. Lahat naman tayo kagustuhan natin mapauwi si Pangulong Yes. Duterte. Pinapanalangin natin at pinaglalaban natin yan. No? Kung sakali man na magawa ni Amy Marcos yun, papalakpakan natin siya at papasalamatan. Siyempre, yun yung isa sa mga hinihiling natin. Pero, asawa ni Pera, hindi ka namin pa rin iboboto. Yun, para sa akin, sarili ko tong opinion, papasalamatan ka namin kung ikaw man ang magiging dahilan, kung makumbinsi mo man si Marcos Jr. na pabalikin na at ibalik na si Pangulong Duterte sa Pilipinas, okay, papasalamatan ka namin, papalakpakan ka namin doon sa ginawa mo, pero hindi ka namin iboboto. No, yun ang paninindigan. Yun ang yun ang panindigan. So, any last words? Wala About na, theirs? Master. Yun nga sa panahon ngayon, at sinabi na rin ni Vice President Sara Duterte na hindi porket inendorso ng sikat, inendorso lang ng Duterte, yun na agad ang iboboto natin. Alalanin, maging prepare na rin ho tayo at mahaba-haba pa po ang ating pwedeng isipin or pagdesisyonan kung sino yung talagang dapat nating ihalal sa darating na presidential election. Siyempre, yung kung sino nga ba ang magiging tandem Yun? ni Vice President Sara Duterte. So, kung si Pastor man, napakaganda. Kung si Robin man, okay lang din. Wag lang si Amy Marcos. Ayun? Kaya yun, bahala na ho kayong mag-decision. Mahaba pa po. No? At sana, ulitin ko yung katulad ng kay Pastor at kay Pangulong Duterte, na sana ay makasama na ho natin sila sa mga susunod na araw. Yun. Ayun, okay. So ako, ang gusto ko maging tandem, si BP Sara at saka si Coach Oli. Coach Oli. Coach Oli. Anyway, biro lang yun, siyempre, di ba? But anyway, mga kapatid, no, maganda yung mga series of events na nangyayari ngayon, di ba? Yung interim release ni Pangulong Duterte, yung impeachment ni BP Sara Duterte, at siyempre, inaasahan na rin natin dyan na wala naman talagang patunayan doon sa kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy. Umaasa ako, one of these days, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan,
magkakaroon tayo ng balita na ikakasaya ng mga Duterte supporters, katulad na lang halimbawa ng paglabas ni Pastor Apollo Siquibuloy. Yun. Nakalabas si PRRD. Yan. At goodbye impeachment sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun lang naman ang hinihintay natin dahil lahat ng pangyayaring ito na binanggit natin, nangyari ito dahil sa politika, dahil sa pambigipit, hindi dahil sa may kasalanan sila, kundi sila ay napag-initan. So, ang dami pa sana natin pag-uusapan, kaso wala na overtime na nga tayo. Kaya, kita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito lang sa SB9. Pag tama palakpakan, pagbalibanatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.